Hello dear teachers, no? May naririnig kasi ako, no? May mga nagsasabi, nagsishare sila. Doon daw sa kanila, no? Sa province ito eh. Alam nyo, yung practice na yan, nung araw yan, nung nag-aaral tayo eh. Ako kasi taga-Lapas Tarlac ako eh. At saka nung nalipat din kami dito sa Tala nung araw, tatandaan ko yung curriculum natin, ano, dahil hindi uso yung yung recess na bumibili sa kantin eh, no? Noon kasi nung araw, pinapauwi tayo sa bahay ng alas 12. At ang pasok noon talaga, maga't hapon. Ganyan na rin yung inadapt na kultura ng iba sa province, no? Di ba? Papasok yung bata ng alas 7, pauwi nila ng alas 12, tapos yung mga bata babalik ng 1 p.m. Dapat hindi na ganyan. Delikado. Lalo ngayon, di ba? Highway, yung mga karaniwang mga ngayon, dinadaan ng mga bata, lalo sa probinsya, highway. Di ba nyo naiisip na very risky? At ang mga guru din, hindi pa pwede mag-break ng 12 to 1, kawawa. Hahaba yung oras nila. Dapat ini-employ yung oras, yung malaking oras sa teaching and learning, sa academic activities, sa school activities, school program, hindi rito sa break na 12 to 1. Hindi sakop ng 12 to 1 yung mga bata. Yung 12 to 1 na break ay para lamang yan sa mga sa gobyerno. At hindi rin applicable ang 12 to 1 gaya ng sinasabi ko sa teachers. Kasi 6 teaching hours lang tayo. Dapat ang bata, ganito naman ang practice ngayon eh. Hindi ko lang alam bakit meron pang ganyan sa inyo. Pag pumasok ko ng alas 7 yung bata, minsan lang papasok. Sabihin, minsan lang mag-e-entry, papasok yung bata sa paaralan. At minsan lang din yung dismissal niya. Walang dalawang entry. Hindi yung papasok ng 7 a.m., uuwi ng 12 noon dahil kakain, then papasok na naman ng 1 p.m., then uuwi ng ng 5 p.m. Delikado. Dapat yung yung class program na papasok ng 7 a.m. yung bata, uuwi siya ng pwedeng umuwi ng 1 p.m. Diba? Yung mga guro, uuwi ng 1:30. Pwede yan eh. 7, 8, 9, 10. Oo. Nagbilang pa. Napapasok ng 7 a.m. yung mga bata. Dahil, naman eh, may number of minutes lang naman yung mga bata. Hindi ba ngayon ay 240 minutes per learning area? Diba? In a week na yan, ha? Yes, in a week. Kaya hindi naman dapat sagarin yung mga bata. Kasi yung mga bata, pinapauwi nyo rin eh. Papasok ng alas 7, tapos uuwi na ng alas 5, nagbe-break sila ng 12 to 1. Dapat yung mga bata, isundin yung class program, papasok ng alas 7, uuwi ng 1, pero yung mga teacher, pwede nang umuwi ng 1:30. Pero ngayon, dun sa trimester ngayon na classroom program, 7 to 2. Wala namang problema. Yung mga bata, yung mga teachers, 2:30 p.m. pwede nang umuwi. Kasi yung mga bata dapat pinagbabaon. Hindi po pwede yung mga bata sa school dahil ang kinoconsider mo yung government break, magbe-break yung bata ng 12 to 1 doon sa school. Nako, anong gagawin ng mga bata dyan? Delikado. Sige, imo-monitor ng mga teacher yung 12 to 1 na break. Haba ng break ng mga bata. Kasi pinagbe-break nyo yung teacher eh. Piniperson yung sinasama nyo. You made it as a policy na yung guro kailangan mag-break ng 12 to 1. Kung guro ay break ng 12 to 1, paano yung mga bata? Break din nila ng 12 to 1. Delikado. Paano kung magsuntukan yung mga bata ng 12 to 1? Diba? Delikadong delikado.
Kapag nasa school ang bata, limitado ang break. 30 minutes lang ang pinakamahabang break. Hindi po pwedeng humaba dahil nagpo-focus tayo, nag-i-employ tayo ng so much time sa academic ng bata, sa mga extracurricular. Hindi yan sa mga dull moment na posibleng pagmulan pa ng disorder, chaos doon sa paaralan. Dapat wag tayong magbibigay ng room para magkaroon ng disorder sa paaralan. So, naunawaan ba ako ng ating mga principal? Ngayon, sa dalawang shift, o kaya hindi applicable yung 12 to 1. Mag-invite ako ng civil service para mag-webinar tayo tungkol dito. Sa amin dito kasi 6 dahil gusto nating umuwi ng maaga kasi pag dalawang shift, hindi po pwede mag-start ng 7 kasi yung second shift uuwi yan mga 8:30 gabi na yon. Di ba? So, kapag dalawang shift, 6 a.m. papasok yung bata. Tapos 12 uuwi na. Hindi na babalik yung bata. 6 to 12 pasok na yung yung number of minutes makukuha na yan per week. 240, di ba ngayon? Per learning area. Yung 6 to 12, pasok na yung 240 minutes yan in a week. Hindi mo na kailangan pag-stayin yung bata hanggang hapon. Kung pinag-stayin yung mga bata hanggang hapon, paano? Dahil sumobra na kayo sa number of minutes. Oo. Alam niyo, nagiging boring ang pag-aaral ng mga bata. May span of yan. May span of enthusiasm, interest. Di ba? Yung mga bata. Hindi lang naman mga kinder Kahit mga high school Di ba? Maboboring yan kapag sobrang haba, lalong hindi matututo yan. Yung span ng pag-accommodate nila ng learning, hindi po pwedeng matagal. Di ba? 6 to 12, ma-accomplish na yung 240 minutes in a week per learning area. Hindi mo na kailangan mag-extend. Ngayon, yung second shift naman ay kung 12:30 uuwi, kami dito kasi napakadami ng mga bata namin. 8,500. So, 4,200 yung lalabas, no? Dapat yan 30 minutes sa transition. Yung per shift lalabas sila. Kaya mag-i-start ng klase ng 1 p.m. Kaya hindi sakop yung guro ng 12 to 1. Nag-start nga ng 1 p.m. Yung second shift matatawa civil service sa inyo pag sinasabi nyo na yung mga guro ay sakop ng 12 to 1. Hindi. 1 p.m. nga mag-start yung teacher So, nilampasan na niya yung 12 to 1. Paano sakop? 30 minutes lang per shift. Hindi po pwedeng isang oras ang break ng mga bata. Delikado. At yung guro din, hindi po pwedeng 12 to 1. Diba? Kasi pag nag-break ang guro na 12 to 1, matik yan. Break din ng mga bata. So, naintindihan ba?